So welcome back sa channel natin guys. So bago ang lahat, gusto muna natin i-shoutout yung friend natin sa CSPC na si Wesley. Nagtitake din siya ng engineering. Siya kasi yung unang subscriber natin kahapon. And maraming salamat din po sa lahat ng mga nag-share ng link natin, nagre-recommend and nagpo-promote sa mga friends and classmates nila. So hoping guys na yung mga tutorial videos na i-upload pa natin sa susunod is makatulong sa inyo. So for this video guys, mag-solve tayo ng another example ng equation of tangent and normal lines to a curve. So yung previous example natin is a curve given yung point of tangency nung lines natin. So ngayon naman, kung makapansin nyo yung given natin, meron tayong curve na y is equal to x cubed minus 6x plus 2 parallel daw sa 6x is equal to y minus 5. So imbis na point of tangency, meron tayong given na parallel to 6x is equal to y minus 5. Saan po natin magagamit yan? Ano po yung makukuha natin dyan? Ang sinasabi niya guys is yung curve natin parallel sa line natin. So ibig sabihin, yung slope ng curve natin, so let's say m sub c, slope ng curve, equal siya sa slope ng line natin. Ito. So, ang kailangan natin gawin, kunin natin guys, yung slope ng line na to. Kasi equal lang naman siya sa slope nitong curve na to. Meron tayong tinatawag na slope-intercept form. Ang formula niya is y is equal to mx plus b. Now guys, ito, susulat natin in this form. So, gagayahin lang natin. Meron tayong y is equal to, meron tayong mx na nasa kabila ng y. So, meron tayong 6x, nasa kabilang side din siya ng equation. 6x. Then, meron tayong plus b, or yung y-intercept natin. Dapat katabi siya nung mx. So, ang gagawin natin guys, itong minus 5 dito, ililipat natin sa kabila. So, pag tinranspose natin siya, yung minus 5 magiging plus 5. So dito guys, makikita natin, obvious na obvious, kukunin natin yung value ng m natin ng line kasi yung din yung value ng slope ng curve natin. So kung makikita natin, ang m natin equal sa 6. At alam natin na yung slope natin equal lang naman siya sa y prime. So ang gagawin natin ngayon guys, i-differentiate natin itong equation ng curve natin para makukuha natin si y prime. So, meron tayong y is equal to x cubed minus 6x plus 2. So, pag dinifferentiate natin siya, derivative ng y is y prime equal siya sa derivative ng x cubed. Baba natin yung 3. Then, sulat natin yung x. Then, 3 minus 1 is 2 times derivative ng x which is 1 minus 6 derivative ng x is 1 plus derivative ng 2 or derivative ng constant is 0. So, simplify natin, y prime natin equal siya ngayon sa 3x squared times 1, 3x squared minus 6 times 1, 6 plus 0. So, kahit hindi na natin isulat. So, alam natin na itong y prime natin na to, ang value niya kanina ay 6. Since equal lang naman siya sa slope ng line. So, equate natin guys. Itong y prime na to, palitan natin ng 6. So, gawin natin 3x squared minus 6. Equate natin siya sa value ng y prime which is 6. Then, transpose natin sa left side. Meron tayong 3x squared minus, ito guys, positive 6. Pag nilipat mo sa kabila, magiging negative 6. So meron tayong negative 6 minus 6 is negative 12 is equal to 0. So yan na siya. Nilipat natin si positive 6, naging negative 6. Negative 6 minus 6 is negative 12. Kaya ganyan. Now guys, sunod natin gawin, since meron tayong 3 at saka 12, factor out natin si 3 since common naman siya sa both terms. So, factor out si 3, meron tayong natirang x squared minus 12 divided by 3 is 4.
is equal to 0. So dito guys, ang gagawin natin, kukunin natin yung mga possible values ni x. So makikita nyo, meron tayong degree 2. Ibig sabihin, meron tayong dalawa na mga kuhang values ni x. So pag finactor natin itong x squared minus 4, meron tayong x plus 4, then x minus 4 equal to 0. So, etong dalawa, pag binag-multiply natin, eto lang siya. Ano pong nangyari sa 3 Kuya Nes? Actually, hindi naman siya magmamatter yung 3. Kasi ginawa natin, finactor out natin siya para yung makuha nating value ng x is, kumbaga, nasa lowest term na. So, okay lang naman kahit finactor out natin si 3. Tapos, dinisregard natin siya since wala naman siyang katabi na variable x. So, meron tayong dalawang values ng x na nakuha natin, which is, gagawin natin, equate natin kada factor by 0. So, una, meron tayong x plus 4. Parang ganito guys. X plus 4 equal natin siya sa 0. So, si x natin ngayon, pag transpose natin si positive 4, magiging negative 4. So, yan na. Ito yung unang value natin ng x. Now, yung pangalawang factor natin, meron tayong x minus 4 is equal to 0. So, pag transpose natin sa other side ng equation, yung negative 4, magiging x is equal to positive 4. Yan, ito yung pangalawang value ng x natin. Since meron tayong value ng x na nakuha guys, kailangan natin kumuha ngayon ng value ng y. So, gagamitin natin yung value ng x natin para makasolve tayo ng value ng y. I-substitute natin sila dito sa equation ng curve natin. So, unahin natin to. Let's say when x is equal to negative 4, so yung y is equal to x cubed minus 6x plus 2 natin. Substitute natin yung value ng x natin, y is equal to, so, x cubed, so meron tayong negative 4 cube. So, huwag nyo mong kakalimutan guys na i-enclose sa parenthesis si negative 4. Bakit? Kasi yung naka-raise dito sa cube, di ba? X cube. Yung naka-raise dito sa cube is yung whole value ng x. Kasama sa value ng x natin yung negative. So, erase natin yung buo na negative 4 sa cube. Kasi guys, kapag wala yung parenthesis, tapos kinalculator nyo, pwede na iba yung makuha yung sagot sa may mga cases kasi gano'n. So, don't forget na maglagay palagi ng parenthesis. Minus 6 times yung value natin ng x, which is negative 4. Then, plus 2. So, si y natin, equal siya ngayon sa, so meron tayong quantity ng negative 4 naka-raise sa cube. So, kung hindi ako nagkakamali, ang magiging sagot niyan is negative 64. Tapos, meron tayong negative 6 times negative 4. Negative times negative is positive. So, meron tayong plus 24. Then, meron tayong plus 2. Then, yung makuha nating value ng y ngayon guys, pag simplify natin, meron tayong negative 64 plus 24 is negative 40 plus 2. So, negative 38. So, yung unang point natin ngayon guys, so, assume natin P1. P1. Ang value niya or ang coordinate niya is negative 4. Ito kasi when x is equal to negative 4, yung y natin is negative 38. Yan. So, ganyan. Then, susunod guys, para hindi mawala. Kukunin naman natin yung value ng y kapag ang x natin is equal to 4. So, subukan natin. So, when x is equal to positive 4, sulat ulit natin yung equation. Meron tayong y is equal to x cubed minus 6x
plus 2. Then substitute natin yung value ng x natin which is 4. Y is equal to, meron tayong 4 raised to cube minus 6 times 4 plus 2. So dito guys, pag sinimplify natin, 4 cube is 64 minus 6 times 4 is 24 plus 2. So y natin equal sa 64 minus 24 is 40 plus 2, 42. So yung point 2 natin, ang coordinate niya is 4 and 42. So meron tayo ngayon guys, dalawang points na nakuha. Bakit po dalawa? Ibig sabihin yan guys, nagkataon na yung tangent line natin is tumama dun sa curve natin ng dalawang beses. Posible po ba yun? Posible po yun. Kasi kung makikita nyo, degree 3 tayo, cubic curve. Yung graph ng cubic curve natin is parang ganito. Yan, parang ganyan. So, posible na tumama siya at any 2 points nitong curve natin. So, kaya nagkaroon tayo ng dalawang values. Ngayon guys, since nakakuha na tayo ng value ng coordinates natin, isosolve na natin ngayon guys yung equation ng tangent and normal lines ng curve. So, unahin natin itong P1 natin which is negative 4 and negative 38. So, lagay natin at point 1 which is negative 4 and negative 38. Tandaan natin guys na meron tayong equation ng value ng line which is yung point slope na tinatawag, y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. Alin po si y sub 1, alin po si x sub 1. Gagamitin natin ito, saka ito. So ito guys, siya si x sub 1, ito si y sub 1. No? Ano pong m yung gagamitin natin? Since tangent line muna tayo guys ang tangent line natin, yung slope nun, equal sa slope ng curve. So, yung slope natin kanina is positive 6. Since tangent naman tayo, yung slope natin ng tangent equal lang sa positive 6. So, ngayon, substitute natin yung mga values natin. Meron tayong y minus y sub 1 natin which is negative 38 is equal to m natin which is positive 6 times x minus yung x sub 1 natin which is negative 4 simplify natin. Negative 1 times negative 38 is positive 38 is equal to 6 times negative 1 times negative 4 is positive 4. So, meron tayong x plus 4. Yan. So, si 6 ngayon, distribute natin dito kay binomial na x plus 4. So, meron tayong y plus 38. Equal siya ngayon guys sa 6x kasi 6 times x plus 6 times 4, 24. So, pagdating sa equation ng line guys, meron tayong tinatawag na standard form wherein yung form niya is nasa ax plus by is equal to c. So, gagayahin lang natin yung ganyang form, meaning yung mga x at saka y na variable magkasama sa left side, then yung c magkasama sa lahat ng c nasa right side, yung mga walang variable. So, ito, gawin lang natin ng ganitong form. So, meron tayong 6x, transpose natin sa kabila para mapunta siya sa left side. So, dito muna tayo. Positive 6x nung transpose natin sa kabila, naging negative 6x
Then meron tayong plus y, positive yung y natin, nandito sa right side. Equal siya sa, yung 38 guys, ililipat natin sa kabila since constant naman siya, wala siyang variable. Dito sa kabilang side, meron tayong natirang 24. Then, yung nilipat natin na 38, positive, magiging negative. Ganyan. So, meron tayo ngayon na negative 6x plus y equal siya sa 24 minus 38 is negative 14. So, para magandang tingnan guys, dapat laging gawin natin positive si x para maganda siyang tingnan kahit pa paano. Multiply natin both sides by negative 1. So, pag binultiply natin, magiging siyang 6x minus y is equal to 14. So, yan na. Ito guys, equation ng tangent at P1. So, meron tayong equation pa ng normal. So, equation ng normal, the same process. At point P1, negative 4, negative 38 pa rin tayo. Meron tayong y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. So, ganyan. Ano yung y sub 1 tsaka x sub 1 natin? Since nasa point negative 4 and negative 38 pa rin tayo, ito pa rin yung y sub 1 natin, si negative 38. Yung x sub 1 natin is si negative 4. Ano ngayon si m natin? Since normal line yung pinag-uusapan natin ngayon guys, ang gagawin natin is yung reciprocal niya, yung reciprocal ng curve natin equal sa, yung slope ng curve natin is equal sa negative reciprocal ng tangent natin. So, kung yung tangent natin, kanina, ang value is 6. So, ganito. M is equal to negative 1 over yung value ng MT natin, 6. Ito yung gagamitin natin ngayon guys na slope ng normal. Yan. So, yan yung lalagay natin dito. Substitute na tayo ng values. Meron tayong y minus y sub 1 natin, the same, negative 38 is equal to yung m natin na negative 1 over 6 times x minus yung x sub 1 natin na negative 4, negative 4. So, simplify natin. Meron tayong y, negative 1 times negative 38, positive 38 is equal to, lagay ulit natin, negative 1 over 6 times x. Negative 1 times negative 4 is positive 4. So, gawin natin guys, para matanggal tong fraction dito, si 6 na denominator dito, i-cross multiply natin sa kabila. So, magiging ganito. 6 times y plus 38 is equal to negative 1 times x plus 4. So, simplify natin. Meron tayong 6 times y, meron tayong 6y plus 6 times 38. So, meron tayong, kung di ako nagkakamali, is 228. Yan, pa-check na lang guys. Equal siya sa, yung negative 1, distribute natin sa kabilang side. So, meron tayong negative x. Dito sa binomial, I mean, negative 1 times x, negative x, negative 1 times 4 is negative 4. Then, sabi ko nga guys, isulat natin siya in terms of this form na yung x and y nasa left side, na lahat ng constant nasa right side. So, si x natin ngayon guys, ililipat natin sa left side. So, meron tayong negative x. Pag tinranspose natin, magiging positive x. Then, meron tayong positive 6y. Yan. Equal siya ngayon guys. Dito, meron ditong natira na negative 4. Negative 4. And then, si 228 dito sa left side, tatranspose natin sa right side. Positive siya, magiging siyang negative 228. So, pag sinimplify natin guys, meron tayong
x plus 6y is equal to, so negative 4 minus 228 is negative 232. So ito ngayon guys, ito yung equation natin ngayon guys, nung equation ng normal at point 1. So, meron tayong equation ng tangent at point 1, meron tayong equation ng normal at point 1. Ngayon guys, meron tayong pangalawang coordinate, yung point 2 natin. Isolve din natin ngayon yung tangent at saka yung normal lines nung point 2 natin. So, burahin ko muna to para may space tayo. So, gayahin natin to at point 2. Point 2 na tayo. So, point 2 na may coordinates na 4 and 42. Gawin natin na ganito. Meron tayong yung equation ng point slope natin. Y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. Yan. Ano po si y sub 1? Anong si x sub 1? So, ito, x sub 1, ito, y sub 1. Ano po si m? So, si m natin, since tangent lang naman siya, so, yung slope ng curve equal sa slope ng line. Alam natin na yung slope ng line natin, nakita natin kanina, is positive 6. Diba? So, yung slope ng tangent natin equal sa positive 6. Substitute tayo. Y minus, yung y sub 1 natin, which is 42, equal siya sa m natin, which is 6, times x minus, yung x sub 1 natin, which is 4. Yan. Simplify natin, y minus 42 is equal to 6 times x is 6x. 6 times negative 4 is negative 24. Yan. Then, sulat natin siya in this form, ax plus by is equal to c. So, si 6x, transpose natin sa kabila, meron tayong negative 6x, naging negative kasi dati siyang positive. Nung transpose natin, nagpalit ng sign. Plus, positive yung y natin, equal sa, meron tayong natira dito na minus 24. Then, pag tinranspose natin si minus 42 na nasa left side dati, papunta sa right side, magiging plus 42. So, pag isinimplify natin, negative 6x plus y equal sa 24, 34, 44. So, meron tayong positive 18. Yan. Sabi ko nga, para magandang tingnan guys, gawin natin palagi yung x natin is positive. Multiply natin both sides by negative 1. So, magiging itong 6x minus y is equal to negative 18. Ito ngayon guys, yung equation ng tangent at point 2 natin. I-solve natin ngayon equation ng normal at point 2. So, burahin ulit natin to. So, para sa equation ng normal at point 2 natin, sulat ulit natin itong ating point slope formula. So, meron tayong y. So, ang gawin nyo guys, isulat nyo lang ng isulat. Mamemorize nyo na lang yan agad. Pag nakarami na kayong sulat, madali na lang yan tandaan para sa inyo. So, y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. So, ito na. Ano yung y sub 1 tsaka x sub 1 natin? The same kasi at point 2 tayo. 4 yung x sub 1, then 42 yung y sub 1. Ano yung m natin ngayon? So, si m natin ng normal is equal to negative reciprocal ng tangential slope natin. Alam natin, yung value ng tangential slope natin is 6.
So, si M normal equal sa negative 1 over 6. So, substitute na ulit natin. Ito, normal ito. Yan. Meron tayong y minus, yung y sub 1 natin, which is 42, equal sa negative 1 over 6 times x minus yung x sub 1 natin, which is 4. Then, gawin natin guys, si 6, i-multiply natin dito sa kabilang side na equation. Meron tayong 6y minus 42 is equal to, then meron tayong negative 1 x minus 4. So, distribute natin si 6 dito sa binomial. Meron tayong 6y minus, so 42 times 6 is 12, carry 1, 6 times 4 is 24 plus 1 is 200. So, meron tayong 252. So, pa-check na lang guys. 6 times 2 is 12, carry 1, 6 times 4 is 24 plus 1, 25. Is equal to, so si negative 1, distribute din natin sa binomial. So, negative 1 times x is negative x. Negative 1 times negative 4 is positive 4. So, ayusin natin in this form din para maayos. So, si x natin, transpose natin sa left side. Negative x magiging positive x. Then, meron tayong positive 6y. Equal siya ngayon sa, meron tayong natirang plus 4 dito. So, 4. Meron tayong negative 252. Pag tinranspose natin sa kabila, magiging positive. So, plus 252. So, meron tayong x plus 6y is equal to 256. So, ito yung equation ng normal natin at point 2. Yan. So, sa susunod na video guys, try nating mag-solve ng other examples ng equations of tangent and normal lines na may mga cases na ganito, yung walang given na point or coordinates. So, for this video, ito na lang muna guys. Please don't forget to like and subscribe. And maraming salamat po. Stay safe sa ating lahat.